Hello, 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 hello mga katimtak at sa lahat ng mga manonood dito. Ito nagawa lang ako ng videos kasi nung nag-check na ako kung may naka-live or wala ay may naka-live na pala. So ito gagawa na lang ako ng videos na to kasi para may pang-update lang ako sa watch hour ko kasi um naka-live pala si may kasama tayo nagla-live, so respeto lang. Ito ang itatitle ko dito. Sino kaya ang magwawagi? Ang team respeto or ang team utang na loob? Sabi niya, 'di ba? Kaya alam mo, ayan sumasagot na mas maganda ang labanan yung paggaganyan. Ang dapat ang balahurain mo, ha, buro, ay yung kapwa mong vlogger para meron siyang may laban. Dahil ang mga vlogger to vlogger, maganda manood dahil sinasagot-sagot. Yung kung ano yung inilalabas mo, sasagutin naman ng isa na vlogger din. Huwag kang mambalahura ng mga hindi vlogger. Ibig sabihin, pagka hindi ka patas lumaban at ang binabalahura mo yung mga hindi vlogger, ibig sabihin takot ka. Ha? Ang pinapatulan mo lang yung mga hindi vlogger, 'di ba? Ngayon sa commentator, sa mga comment section, doon ka kumukuha ng content mo tapos sabay babanatan mo diyan sa channel mo. Hindi ka patas. Walang kalaban-laban yung binabalahura mo. So dapat ang balahurain mo yung katulad natin na may channel para pwedeng sumagot. Tapos ang mga commentator, sila ang magja-judge at sila ang mag-a-analyze at sila ang magja-judge kung sino ang tama at mali at kung sino ang totoo or kung sinong sinungaling. Ha, di ba? So, kung ako sa'yo, dapat lumaban ka ng patas. Huwag pa traidor. Ngayon, nung nagko-comment si Ash26 diyan sa diyan sa nung nagko-comment si Ash26 diyan sa sa live mo noon, hinide mo. Bakit? Dahil vlogger siya na anytime pwede na niyang pwede na niyang masagot at sagutin lahat ng mga sinasabi mo. Bakit mo siya hinide? Hindi ka patas lumaban eh. 'Di ba? Dapat kung lumabang ka, yung patas. At saka dapat kasi kapag magsalita ka, yung katotohanan para hindi ka masukol. 'Di ba? Ngayon, bisukol ka na ngayon. 'Di ba? Yan, nag-mic ako, ginamit ko yung microphone ko kasi baka mamaya mahina eh. Hinihinaan ko ang boses ko kasi ayoko nang sumisigaw dahil ayoko mamalat. Hindi kasi, kahit na 30 minutes lang naman ako, para lang may pang-update ako sa watch hour ko. Kaso, ang sinasabi ko, dapat, buro, kapag bumanat ka, tignan mo naman yung dapat ang banatan mo yung mga kapwa mong vlogger. Huwag kang bumanat sa mga comment section kasi hindi sila makakapagbalitaktakan kasi wala silang channel eh. Nasa comment lang sila. At saka alam mo, malaki ang naiaambag nila sa mga channel natin, yung mga nagko-comment. Diba? Kaya huwag mo na awayan yung mga commentator kasi wala silang channel. Ang sagutin mo at ang pagpatas ng pakikipagbakbakan ay yung kapwa mong vlogger din. Huwag kang babanat sa mga hindi vlogger kasi unfair. Diba? Tapos, yung kapwa mo na vlogger na binabalahura mo at binabanatan mo, kapag pumapasok, iha-hide mo. Bakit? Takot ka? Takot ka ba? Ha? Huwag ganon. Lumaban ka ng patas.
At doon makikita ng mga commentator, mga viewers natin, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kung sino nagsasabi ng kasinungalingan. Sila ang magja-judge. Diba? So, dapat ganon. Oh, nung naka-live ka, binabanatan mo si Ash. Ang haba ng buhok ko, no? Meron kasi akong yung binili na cream na ang bilis magpahaba ng buhok. Di ba, maalala nyo, ang iksi-iksi ng buhok ko noon. Tapos, nung gumagamit na ako noon, ang bilis, isang taon lang, ganito kahaba agad yung buhok ko. O, di ba? Tapos yun, nung medyo nakakalbo na yung ganito nung asawa ko, nakikigamit na siya. Sabi ko, gumamit ka ng ganito para hindi ka makalbo. O yan, gumagamit na siya ngayon. Tuwang-tuwa na siya. Tapos may puti na pinagmamalaki niya sa mga kapwa niyang sa kalbo din sa trabaho. Ba, pinicturan niya. Sabi ko, ba't pinipicturan niya? Sabi niya, tinatanong nung ni Steve, yung katrabaho ko, na puti. Paano ginagamit ko daw? Bakit daw tumutubo yung buhok ko? Pinicturan niya daw. Tapos tinanong niya kung saan ako bumili. Sabi ko, doon lang naman sa doon lang sa tabi-tabi. Hindi nga, di ba, maalala nyo hanggang dito, naka-boycott yung buhok ko noon. Tapos nung isang taon mahigit lang. Ganito kahaba ang buhok ko, di ba? Pinutol ko pa yan ng 5 inches nung 5 months ago. Pinutol ko pa ng 5 inches yun. Ito. Kasi ang hirap. Tapos nalalagas din kasi. So, balik na tayo kay Buro. Diba? Ikaw, Buro. Diba? Ngayon, binabalanse namin yung mga pinagsasabi mo kay Ash 26 at saka yung mga sinasabi namin ay mga naririnig namin sa mga sagot ni Ash. Nakikita namin ang picture ng istorya. Diba? At lumalabas talaga na ikaw ang sinungaling as usual. Ilang beses mo nang ginawa eh. Ha? Una, trinador mo ang tak. Sumama ka sa Dreamer. Nung wala ka masyadong makukuha na sponsor doon sa Dreamer, nag-away-away kayo doon. Aba? Nag-trador ka sa kanila. Bumalik ka dito sa Team Abot Kamay kasi nakikita mo, mali yata ako ng sinamahan. Sumama ako dito, si Ma'am Dorothy Cruz lang ang madalas na magbibigay sa akin ng ayuda. O di ba? Dinikitan mo siya, kinaibigan mo siya kasi big sponsor 'yun eh. Ngayon, mas marami pang sponsor na iwan dito sa Team Abot Kamay. Bumalik ka. Bumalik ka, di ba? Ginawa mo, bumalik ka dito. Trinidor mo naman ang Dreamer. Bumalik ka dito sa Team Abot Kamay. Ngayon, nung nag-akyatan silang lahat sa akin at nakita mo, nagkakagulo. At nakita mo na tumahimik si Ma'am Maki. Ngayon, alam mo na aalis siya dito sa Team Abot Kamay, si Ma'am Maki. Ngayon, nag-usap-usap na kayo. Malaking isda to na umalis sa Team Abot Kamay. Sinundan mo, kinaibigan mo na rin para masolo mo. Ganun ang lumalabas eh. Ngayon, kahit na anong tanggi mo, malalaman namin because actions speak louder than words. Okay? At saka isa pa, literal na alam namin na literal na sinungaling ka. Ha? Sa 100% sa mga sinabi mo is only 2% lang ang tama sa mga sinasabi mo. Dahil binabase namin, nung nandito ka pa sa Team Abot Kamay, nakakasama ka pa namin. Kapag may marinig kang konti, itatapik mo, iibahin mo yung istorya, pahahabain mo, paikot-ikutin mo yun, tapos
Kumbaga pag may narinig ka na 1% na isang chismis, itatapik mo, tapos tatapik mo sa channel mo, dadagdagan at dadagdagan mo. Dadagdagan at dadagdagan mo sa channel mo, sa content mo, i-content mo siya. 'Di ba? Palalakihin mo. Kumbaga kung isang sindi lang, palalakihin mo sa channel mo. Ganyan ka. Katulad nga yan, sinabi ni As26, kakapasok mo pa lang, matagal na sila nag-uusap. Nauna sila nag-uusap sa GC nila. Ngayon, kakapasok mo pa lang, tapos na sila nag-usap. Kakapasok mo lang dun sa GC nila. Ngayon, so wala ka na. Kumbaga sa out of order. Wala ka na sa picture ng kwentuhan nila. Diba? Ngayon, siguro nakimarites ka, nagtanong-tanong ka kung ano ba, ganon. Ngayon, pinapalaki mo. Ngayon, alam mo, ikaw, akala mo nagsusumipsip ka doon kay Ma'am Maki, pero ikaw ang nang balahura sa kanya. Dahil kung hindi ka nagbalahura, kung hindi ka nag-ano-ano dyan sa channel mo, edi sana. Hindi siya nabalahura dito. Tsaka isa pa, hindi mo dapat, kung tumawag man si Mami Merly at marami siyang pinagsasabi, tapos sinabi niya sinabi niya sa inyo, dapat hindi mo winalwal diyan sa channel mo, at messenger to messenger dapat yan. Ngayon, dapat sisitahin ni Mami sa messenger, sa video call, sa chat. Mag-uusap-usap sana sila, si As26, si LC, si Ma'am Maki, at saka si Mami. Gusto mo, ikaw na rin. Total, marites ka na eh. Sausawera ka eh. Sabi mo, ako si Sausaw eh. Ikaw naman ang literal na Sausaw eh. At least ako talagang legit na ano ko yan. Pangalan ko yan. Ikaw ang sumasawsaw. Ako, karapatan kong sumausaw kasi ako sumisawsaw. Diba? Ngayon, ganito, winalwal mo. So, sino ba naman hindi matrigger? Na-trigger yan si Mami. So, syempre, sasabihin niya. Dahil ang ganda ng usapan nila, ang sabi nga niya, pero sana wag mong sasabihin sa kung kahit kanino. Atin lang dalawa ito, Mami. Sabi niya nga ng sponsor. Ngayon, winalwal mo dyan. Natural. Na-trigger si Mami. Nagulat siya, syempre. Bakit? Ang usapan nyo hindi dapat wawalwalin. Hindi dapat ilabas. Pero, kung kani-kanino niya pala pinagsasabi. Di ba? Di siya mismo ang sumira sa mga salita niya. Sino ang nagpahiya sa sarili niya? Di ba siya? Ngayon, ginatungan mo at mas lalo mong winalwal dyan sa channel mo ay di nag-boom. Ikaw ang nagsindi siya ang nagsindi ng apoy, ikaw ang nagpasiklab. Di ba? Ikaw naglagay ng gatong, para sumiklab. Ikaw naglagay may nagsindi, siya ang nagsindi. Ikaw ang naghagis ng gasolina para sumiklab yung apoy. Ganun yun. Gets mo? Lagi naman ikaw talaga eh. Kapag may narinig ka lang na konting palalakihin mo. Ganyan ka. Dadagdagan mo. Dadagdagan mo. Isang words lang, isang sentence lang ang narinig mo. Dadagdagan mo ng kasinungalingan mo, gagawa ka ng istorya para meron kang mai-content. At sa akala mo, ay bumida ka dyan sa channel mo, hindi mo alam na yun din ang sisira sa pagkatao mo. Alam mo ba yun? Buro? Ngayon, kung tinuturing mo, bakit lahat ng mga naging kaibigan mo dito sa Team Abot Kamay, bakit lahat sila naging kagalit mo ngayon? Alam mo kung bakit? Hindi mo ba na-realize sarili mo? Ikaw mismo ang sumira sa pagkakaibigan nyo. At ikaw mismo ang sumira ng tiwala lahat ng mga tao nakakakilala sa'yo. Diba? Wala na silang tiwala ngayon sa'yo.
Wala kaming lahat tiwala sa'yo. Ultimo, yung unang pinanggalingan mo, yung Team Dreamer, wala silang tiwala ngayon sa'yo. Yes, pinatawad ka dahil lahat naman tayo, madali tayo magpatawad eh. Pero ang tiwala, hindi mo ba ibabalik? Kumbaga sa puti na damit, pag namantsahan, lagyan mo man ng Clorox, andun pa rin yung bakat. Ganun yun. Diba? Ganun yun, Angie. Kaya ayus-ayusin mo ang buhay mo. Ha? Ayus-ayusin mo. Ha? Ang tinatawag ng respeto, irespeto mo sarili mo muna bago ka irespeto ng ibang tao. Diba? Ngayon, yung mga pinagsasabi mo dyan tungkol sa mga kaibigan mo rin sa Team Abo ka na nagpunta dyan, lahat inaway mo. Nung natitirang kaibigan mo, si Elsie at saka si Ash, inaway mo din. Ngayon, wala kang matinong kaibigan. At akala mo ba yung tinuturing mong kaibigan ngayon? Akala mo yung tinuturing mong kaibigan ngayon, hindi rin magtatagal, mag-away-away din kayo ngayon at magkakaroon din kayo ng sumbatan. Dahil sa ugali mo. Ha? Kapag ganyan ang ugali mo, kapag ganyan ang ugali ng isang tao, walang magtatagal na kaibigan. Nakakatakot kang kaibigan. Hindi ka na pagkakatiwalaan. Ni katiting, wala ka ng natitirang respeto sa sarili mo. Dahil ikaw mismo, na ang nagbuhos ng asido sa buong pagkatao mo. Alam mo ba yon? Ngayon umuusok ang ilong mo. Baka pagdating ng araw, uuhugin ang ilong mo. Kaya mag-isip-isip ka. I-apply mo sa sarili mo yung sinasabi mong respeto. Diba? Kung may respeto ka, okay lang. Nung nagpaalam ka sa amin, nag-public apology ka, iiyak-iyak ka pa, inuuhog ka pa nga noon eh. Ang galing mo magdrama eh. Mahal-mahal kita, Mami Merl. Mahal kita. Hindi ko na ulitin. Wala kang maririnig sa akin. Ngayon, ano ngayon? Ang dami na niyan narinig. Ang dami-dami niya. Mas malala pa ang ginagawa mo ngayon. Dahil hindi lang si Mami Merly ang binabalahura mo, lahat ng Team Abot Kamay, lahat ng supporters ng Team Abot Kamay, binabalahura mo. At sino ka? Ngayon, sasabihin mo, nasa iyo ang katotohanan. So, ibig mong sabihin ba, ay ilang katao ang member ng Team Abot Kamay? Ngayon, ilan kayo dyan? Ilang piraso lang kayo dyan? Yung sarili mo na lang. Bali yung sarili mo na lang. Halimbawa, sasabihin mo na sa iyo, ilan ba kayo dyan sa grupo nyo? Samantalang kami dito, mas marami kami dito. So, ibig sabihin, sasabihin mo na, kami dito na mas marami ang sinungaling at kayong ilang piraso lang dyan, nasa inyo ang katotohanan, di ba? In your dreams. Di ba? Ngayon, maghintay-hintay ka lang. Ngayon, umuusok ang ilong mo ngayon. Umuusok ang ilong mo ngayon para lang mag-ano ka. Para makipagbakbakan ka dito. Anong pinaglalaban mo? Sponsor? Kahiya-hiya ka naman. Nang dahil lang sa sponsor, nagkakaganyan ka. Anong feeling ng mga anak mo? Anong pagmumukha ang mga anak mo pagka nalaman nila na nagkakaganyan ka? Isip-isip ka. Dahil, kaya naman sinasabi ko ito, baka sakali matuto ka. Saglit at i-charge ko lang itong isang cellphone ko. Para may pang marites ako. Naka-live si Maring Arlene, kaya
Kaya gagawa na lang ako ng ano ko, ng video ko para i-upload ko just in case na hindi ako makapag-live. At least meron ako na i-upload. 'Di ba? Parehas kami. Ay, shoutout nga pala Sis Bisdak and Sis Lai06. At saka Maring Arlene, shoutout. At saka sa lahat ng mga sumusuporta ng mga Team Abot Kamay, lalong-lalo na kay Mami Merly. Di ba? Parehas kami ni Mami Merly na uubos yung watch hour namin. Kaya ito unti-untihin namin paakyatin ulit. Ito kahit na busy-busy ako, sinisikap ko talaga na anuhin. Di ba? Ang sinasabi ko sa'yo, alam mo, ang mga lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ay para sa'yo. Ha? At para sa alang-ala sa mga anak mo man lang. Dahil, naawa ko sa mga anak mo eh. Kung anong reaksyon nila pag nalaman nila nagkakaganyan ka. Nasabihin nila na napapadalhan ka naman namin ng allowance mo. Hindi mo na kailangan magkakaganyan dahil lang sa pera, para lang sa pera. Ano pa ba ang gusto mo, mama? Sabihin nilang ganon. Ha? Bakit ka nagkakaganyan? Kulang pa ba yung pinapadala namin sa'yo? Sabi ng mga anak mo. At gagawa ka ng kung ano-anong kahihiyan. Diba? Iniisip ko lang, advice lang ito bilang isang tao. Tinuturing pa rin kitang tao eh. Diba? Dahil kahit pa paano, tao ka pa rin. Ha? Irespeto mo sarili mo para irespeto ka rin ng tao. Ha? Okay lang sana eh. Okay lang sana yun noon. Yung nag-public apology ka. Sinusuportahan ka pa rin namin sa channel mo. Kahit na naglalaba ka lang, nagsasampay ka, nakaharap yung sinusuportahan ka namin. Pinupuntahan ko pa rin, i-play ko yan, kaya yung isang cellphone ko nandun lang, nakaplay lang. Tapos, nagtatamsak ako, nakaplay lang. Habang yung isang cellphone ko ay nakikinig ako sa Raffy Tulfo in Action, sa Wanted sa radyo, ganon, sa mga iba-ibang sa balita dyan. Tapos sa mga ibang vloggers, sila Sir Anino, sila Lai06, nagre-replay ako. Tsaka sa mga ni Mami, kasi Maring Arlene. Dahil yung time na yon, bibihira na mag-live si Ash. Kaya bihira ako makapag-replay sa kanya. Sinusuportahan ka pa rin namin noon. Pero nung nagwalwal ka, natural. Ha? I-unsub ka namin. Natural. Hindi ka namin susuportahan. Alam nga nang susuportahan ka namin pa. Nagwawalwal ka na eh. Binabalahura mo na kami eh. Ang Team Abot Kamay eh. Diba? Katulad noon. Yung nagko-comment si Ma'am Ian Gadpao sa live ni Mami. Ang sabi niya, nung stress na stress si Mami, sabi niya, Mami, alisin mo na lang ang mga vlogger mo, mga defender mo, kasi lalong gumugulo. Ngayon, tinext ko sa'yo noon, nung nandito ka pa sa Team Abot Kamay, ang sabi ko, alam mo sis, bakit pinapaalis na naman nila yung pinapaalis na naman nila yung ng mga supporters, mga viewers nang pinapaalis na naman nila ang defender ng Team Abot Kamay daw dahil daw sa mga defender nagpapagulo. Tapos sumagot ka, bakit? Sino nagsabi? Tapos sabi parang si Ma'am Ian Gadpao yata yung nag-comment doon na aalisin daw. O di ba? Aalisin daw tayo. Dahil lang sa mga defender lalong gumugulo. Tapos alam mo, yun lang ang sinabi ko, ang dami mong sinabi. Nagsanga-sanga na yung mga sinasabi mo. Diba? Kaya nga sabi ko, isang ganun lang na marinig mo, pinapalaki mo, pinagsanga-sanga mo, para lang may ma-content ka. Ganyan ka. Diba? Kahit nga ngayon nasuportahan ka pa rin namin kasi pinapanood ka namin, diba?
O, say thank you. Say thank you sa amin. Kasi sinusuportahan ka pa rin namin. Maghulos dili ka. Kasi, kahit pa paano, naging kaibigan ka namin. Nirespeto sana namin ikaw eh. Andyan pa rin nirespeto ka namin noon. Nung nag-public apology ka, nirerespeto ka namin dahil yun ang gusto mo, yun ang desisyon mo. Nakapag-desisyon ka na umayaw ka na dito. At akala namin, totoo na yung pagpapapublic apology mo, yung pagsisisi mo, sabi mo mahal na mahal mo si Mami. Ngayon, Merly na lang. Banang na lang. Lola B na lang. Sa respeto doon. Kung sa bagay, nandito ka na nga lang sa Team Abot Kamay noon eh. Nagpaghatid sa'yo ni Mark sa sakayan. Kinabukasan, blind item mo. Winalwal mo. Diba? Dito ka pa sa Team Abot Kamay, nantratraidor ka na talaga. Ginagawa mong tanga ang tao. Pero hindi ka marunong. Bobo ka. Hindi ka marunong kung mabablind item ka, tignan mo na hindi matukoy ng mga tao. Kasi ang mga tao dito ay hindi mga bobo katulad mo. Biruin mo. Magbablind item ka. Halos lahat ng details sasabihin mo. And syempre, malalaman at matutukoy pa rin ng mga viewers. Di ba? Eng-eng ka kasi. Alam mo, buti na lang hindi ka pumasa sa board exam kung totoong naging teacher ka. Siguro kumuha ka lang siguro ng teacher course ang gusto mong kunin, pero hindi ka siguro nakapagtapos. Kaya nag-abroad ka na lang. Di ba? Pero okay lang. Kasi hindi mo deserve na maging teacher dahil yung asal mo ay ganyan. Buro? At tignan mo, hindi naman maglalakas si Mami Merly na magsasagot-sagot kung alam niya na mali siya. At huwag mo sasabihin na kumukonsinti kami. Sa dami-dami namin dito, lahat kami kukonsintihin namin siya. At kami, karamihan sa amin, ang supporters ng Team Abot Kamay, karamihan sa amin, from the beginning, from Mamigs, inaano namin siya. Nakilala namin siya at inoobserbahan namin yan. Ang mga traidor talaga. Pero kaming nakakilala ng matagal kay Mami, alam namin ang karakas ni Mami at alam namin kung ano ni Mami. Diba? Kaya wag kang magpapakasikat diyan. Kung sasahod ka man, andito ka sa SOCMED para sa sahod mo, ayusin mo yung channel mo. Para kahit na konti ang sasahurin mo, at least sa maganda, mapupuntahan ang sasahurin mo sa YouTube. Hindi yung kumikita ka nga ng malaki, dito sa YouTube, sa channel mo, pero galing naman sa masama dahil nambabalahura ka. Ngayon, yung sahod mo, hindi mo namamalayan kung saan napupunta. Bigla na lang maglaho na lang yan. Na hindi mo alam kung saan napunta. Mabilis lang gastusin yan. Kung ganyan din lang ang hanap buhay mo. Galing sa masama. Alam mo ba yun? Kasi yung bilib pa man din ako sa pagsusorry mo, public apology mo, pang uhog-uhog ka. Napaka-drama mo. Yan ang bertud mo. Ikaw ang may bertud, ng kaplastikan. Ang bertud mo, marami kang bertud eh. Mas marami kang bertud. Kung sabihin mo, ang bertud ni Mami ay drama, ikaw naman marami kang bertud. Ang bertud mo, sinungalingan, kadramahan, kaplastikan, katraidoran, kamaritesan, makasarili, mayabang, mataas ang pride, lahat nasa iyo.
lahat ng kapangitan ng gawain, lahat ng kapangitan ng pag-uugali ay nandyan sa'yo. Diba? Yan ang bertud mo. Kita mo? Wala kang masyadong kaibigan na nagtatagal sa'yo. Walang magtatagal na kaibigan sa'yo dahil nga sa ugali mo. Dahil lahat ng klaseng bertud meron ka. Kasi ang bertud mo is black bertud. Ha? Kung magsalita ka wagas Di mo iniisip kung ano yung mga pinagsasabi mo sa mga kalaban noon. Ha? Ganon din ang binabalik mo ngayon dito sa amin. Kung gaano mo pinagtatanggol ang Team Abot Kamay noon, nagtututuwad ka, gumagawa ka ng kasinungalingan mo sa channel mo, para may ma-content ka lang sa mga kalaban ng Team Abot Kamay noon. Ano nangyari ngayon? Pagtalikod mo lang. Babalahurain mo yung dating pinaglalaban mo. Matino ba yung ganun? Diba? Matino ba? Sa isang tao ang gumagawa ng ganyan. Tanging ikaw lang gumagawa. Siraulo. Lokaret ang ganyang klaseng tao. Kumbaga sa parang titignan mong kaharap mo yung tao. Rerespetuhin mo. Pagtalikod mo, talagang literal na traidor ka pagtalikod mo, babalahurain mo yung dating pinagtatanggol mo. Ano mo? Yung mga kaibigan mo nga si As na lang na tinuturing niya. Biruin mo si As kasi, kaya lang naman siya nagsasalita dahil matagal mo siyang pinaparinggan. Ano ang kala mo sa kanya? Manhid? Bato? Kahit pasabihin mo, kahit pasabihin mo na hindi mo binabanggit ang pangalan niya, pero tukoy, detalyado, tukoy na tukoy yung pag-aano mo, katulad ng ginawa mo. Blind item mo si Chun 20. Hindi ka pa tapos nagba-blind item sa kanya, tumawag yung bata sa akin, sabi niya, "Ate, bakit ganyan si Tita Angie? Bakit ganon? Ako yung tinutukoy niya doon Sabi ko, oo nga, narinig ko kanina. Ite-text sana kita mamaya, kaso nauna ka naman tumawag. Alam mo yung tao, na-stress yung tao. Na-stress siya nung time na yun. Sabi niya, ano bang kasalanan ko sa kanya? Kahapon, hinatid ko lang siya pagkatapos ng charity namin sa child house. Ang ganda-ganda ng mga samahan namin. Hinatid ko siya sa sakayan. Tapos kanina, inano ako. Piruin mo, ganun ka. Dahil marites ka. Diba? Kaibigan na kaibigan mo yan si Bel Jimenez. Winalwal mo. Kaibigan mo ngayon, kinabukasan, wala na. Kaaway mo na. Dahil may black bertud ka. Diba? Ayus-ayusin mo yung buhay mo. Para kawawa naman mga anak mo. Sila nagpapakahirap sila na gumagawa ng makakaya nila para pangtulong sa pamilya nyo. Tapos ikaw naman itong sisira. Hindi ko dinadamay ang mga anak mo dito, kaya lang naaawa lang ako sa kanila dahil sa kagagawan mo. Na hindi nila akalain na ganyan ang ina nila. Hindi nila akalain na meron palang black bertud. Diba? Kaya ayus-ayusin mo yan para hindi maging kawawa. Mapapahiya in the future yung mga anak mo. Lalong-lalo na may magkakaso sa'yo, may nagpaplano magkakaso sa'yo pag uwi nila. Ngayon, meron din magpapatulfo sa'yo. Tapos, pag lalo-lalo na kung mapatulfo ka, ang tulfo, milyon-milyon ang supporters nila at ang viewers nila. Imposible na hindi makarating sa mga anak mo yan. Yan ang isip-isipin mo.
Kung hindi ka bobo, kung hindi ka tanga, gamitin mo utak mo. Ha? Para sa magandang kapakanan mo rin yan at kapakanan ng pamilya mo. Makontento ka kung anong meron ka, kung anong mga binibigay ng mga anak mo sa'yo, makontento ka. At kung gusto mo naman na tulungan ng mga anak mo, mag-extra income ka, ha? Yung maayos-ayos naman, huwag naman yung ganyan. Kababae mong tao, ang tanda-tanda mo na, magkasing edad tayo eh. Wala kang respeto sa sarili mo at respeto mo yung mga anak mo. Mahirap sa'yo eh. Nagpapakaano ka, papakakitang gilas ka sa channel mo. Hindi mo alam, maraming nagtatawa sa'yo. Oo, pinatawad ka nila pero yung mga binalahura mo, wala na. Marami ka sanang maganda sana eh. Marami ka nakakahalubilo. Marami kang naging kaibigan dito sa Team Abot Kamay. Pero anong ginawa mo? Ikaw mismo ang sumira. Diba? Diba ang dilim ng buhay mo. Walang nagtatagal ng kaibigan at walang nagtatagal na naniniwala sa'yo. Wala ka ng kaibigan. Ha? Kaya pala sabi nung kamag-anak mo, ay naku, mahirap magsalita kung alam nyo lang. Ha? Kaya yan ang ingatan mo. Ito, partidas pa, nagpapayo ako sa'yo. Dahil may alam ako eh. May alam ako. Ha? Kaya yan ang ingatan mo. Huwag mong hintayin na mapuno ang mga tao. Dahil ngayon, hinihintay lang nila na itiko mo ang bibig mo kapag hanggang sa pag-uwi nila. Ha? At hindi mo pa rin ititigil yung bunganga mo. Ha? Hindi ka talaga at bibigyan ka pa rin talaga ng leksyon na hindi mo makalimutan. Kaya nga sabi ko, ha? Uusok ang ilong mo ngayon, bandang huli. Ha? Para pakitang gilas ka sa channel mo. Pero uuhugin ang ilong mo bandang huli. Pagdating ng isang araw, uuhugin ang ilong mo. Dahil kahit na umuusok ang ilong mo ngayon, pero tingnan natin. Yung hindi uuhugin, yung usok na lumalabas sa ilong mo, uhog na ang lalabas in the future. Ha? Kaya, nako. Ngayon pa lang, pinapayuhan kita, pinagsasabihan kita. Ha? Hindi kita binabalahura, pinagsasabihan kita. Ha? Para habang maaga pa na, habang hindi ka pa na, may palugit pa silang binibigay sa'yo. Kapag ikaw ay hindi tumigil, ha? Hindi ka manahimik, ha? Tutuluyan ka talaga na ipapatulfo at pagdating naman ng mga tao na binabalahura mo na hindi naman sila vlogger, binabalahura mo, magkita-kita kayo sa korte. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag mong sasabihin sa kanila, sa kanya, huwag ka magbabanggit. Mas maganda yung biglaan na lang, magugulat na lang siya na may matatanggap siyang certificate. Ha? Certificate. Maganda, magugulat ka. Mas maganda, it's a prank. Kung sabihin mo, it's a prank, ang mga sponsor, alam mo ang mangyayari. It's surprise. Ganon yan. Hindi prank, kundi surprise. Ha? So, surpresa ka. Pag hindi ka tumahimik, baka mamaya, may magde-deliver yan.
Knock, knock, knock. Mm. May iaabot sa'yo na sabwi na. Kaya ngayon pa lang, pinagsasabihan na kita. Kahit pa paano. Hindi ako naawa sa'yo eh. Naawa ako sa mga anak mo. Kaya mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Siyempre, kapag ikaw nagka-problema, pati anak mo magkakaproblema din. Natural. Kaya huwag mong hintayin na umabot pa kayo sa ganyan. Ito sinasabi ko sa'yo. Ha? So guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi gawa ng meron akong gagawin pa. So ito, pinano ko lang ito para just in case na hindi ako dapat nga mag-i-StreamYard ako ngayon. Kaso nag-check ako, may naka-live pala. So okay lang. Importante may maia-upload ako. Diba? So sana pakisuportahan nyo pa rin kahit na upload lang ako, pakisuportahan na lang din. So maraming salamat po at sana magkita-kits tayo pagka wala tayong kasabay na mag-live, mag-StreamYard tayo para magkwentuhan tayo sa taas. Alam mo, nag-StreamYard ako ng isang araw kahapon na isang araw. Diba? Nag-akyatan sila. Kaya naman inopen ko itong channel ko para sa open forum meeting para magkakaayos sana, para matapos na. Ha? Kaso ayaw umakyat yung mga involves Ayaw umakyat. Gusto ko sana magkakaayos at magkakahuntahan para magkalabasan ng sama ng loob at saka bandang huli magpapatawaran and then that's it, matatapos na. Ang kanya-kanyang public apology sana, yun ang gusto ko Yung nga tawag ng open forum meeting. Mas maganda. Para magkakaayos. Diba? Ang magkabila-kabilang panig, ang bawat isa. Pero yung mga guilty, ayaw umakyat. Ha? Sana umakyat ka, buro. Para doon kayo sa taas nagkausap ng agad-agad na marinig ng mga viewers natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Diba? Para hindi sila malito. Ultimo ba naman pati ba naman yung mga viewers mo? Niloloko mo? Diba? Huwag ganun. Kung gusto mong kumita na maayos, ayusin mo, i-content mo. Yung walang nasasagasaan at walang nasasaktan na kapwa mo tao. Vlogger man or hindi, irespeto mo bilang tao. Lalo-lalo na yung mga matatanda. At lalo-lalo na yung mga tumulong din sa'yo. Diba? Huwag ganun. Hindi ka ba natakot? Parating, sunod-sunod ang mga trahedya. Buong mundo na. Hindi ka man lang nakapag-isip. Dapat, yan ang inisip mo, ay ito na. Yung nakasaad dyan sa Bible. Yung nakasaad sa Bible, andito na. Kaya umpisahan mo na magbago. Magbago ka na. Diba? Huwag kang mahilig na dahil hindi, ibagay mo naman sa edad mo. Yung mga ginagawa mo, ibagay mo sa edad mo. Ha? Alang-ala sa anak mo. Ha? Ang ibig ko sabihin, kaya binabanggit ko, pinapaalala ko yung mga anak mo dahil mga anak sila. Kapag may nangyari at may problema ang nanay natin at magulang natin, pati tayo na may problema din dahil mahal natin sila. Ganon din sa mga anak mo. Kapag dahil sa pambabalahura mo, dahil sa ugali mo na itim na bertud mo, ina-apply mo dito sa SOCMED, magkakaproblema ka in the future. Natural. Maapektuhan yung mga anak mo. Natural. Magagalit sila sa'yo na maiinis na hindi mo sana wag ka nilang kasusuklaman. Dahil syempre, nagpapakahirap sila para sa pamilya nila dahil may asawa din yung anak mo. May anak din yung anak mo.
Kaya huwag mo na silang ilagay sa alanganin. Yun lang ibig ko sabihin, payo ko lang sa'yo. Kaya sinasabihan kita ng ganito, pinapaalalahanan lang kita. Kahit na magkaedad tayo, nagre-remind lang ako sa'yo, alang-ala sa anak mo. Diba? Kapag nagkasakit ang nanay mo, ikaw ang nagtatakbo sa kanya. Ganon din kapag nagkaroon ka ng problema na dahil sa bertud mo na pinapakita mo, pinapairal mo dito sa SOCMED, magkakaproblema ka. Natural, hindi rin ba maapektuhan yung mga anak mo? Ganon din. May nanay ka din. At magulang ka din. At may magulang ka din. Kung anong feelings mo sa magulang mo, ganon din ang feelings nila kapag nagkaroon ka ng problema. Kaya huwag mo nang bigyan ng kahihiyan at huwag mong bigyan ng problema ang mga anak mo. Yan lang ang maipapayo ko at maia-advise ko sa'yo. Kasi para kang natutulog na eh. Wala na eh. Nasa kadiliman ka na eh. Diba? Ayus-ayusin mo yung buhay mo. So guys, hanggang dito na lang muna tayo. At sana replay nyo itong live ko, itong i-upload ko, at sana pakisuportahan nyo pa rin kahit na upload lang, pakisuportahan nyo na rin po, at bye-bye, maraming salamat, at mag-ingat nga pala kayo dahil sunod-sunod itong bagyo na dumarating. So, thank you so much, and bye-bye, see you tomorrow, okay, bye, God bless us all, ingat sa bagyo ulit, may darating.